Grabe. Sobrang dami pa rin nagre-request sa akin ng motor na to. So alamin natin yung updated price, installment, at bigyan natin ng quick review. What's up mga idol, Chris Ride Motovlog nga po pala. For today's, nandito ngayon tayo sa DES, Duwixam Incorporated, Lagao Branch, General Santos City. So dito po muna tayo sa Yamaha motorcycle. Grabe. Sobrang dami pa rin nagre-request sa akin ng motor na to. Alamin natin yung updated price, installment, at bigyan natin ng quick review. Bakit ito pa rin yung kukunin yung motor? Yamaha Sniper 155 Standard. So ito yung pinakamabenta pagdating sa Sniper. Ganitong kulay, ganitong design. Kahit nakadisusi pa rin po yan. Grabe, ito pa rin yung gustong-gusto ng karamihan. So unahin muna natin pagdating sa price. Ngayong 2026, so February. So, cash price po nila dito. Dito pa rin tayo nag-inquire sa DES, Duwixam Incorporated. So, cash price po nila dito ay 125,500 pesos. So, yan po yung cash price nila dito. 125,500 pesos. Then, yung minimum down payment naman is 12,000 kung kukuha po kayo ng hulugan. 12,000 po yung down payment nyo. Then, nagpa-compute nga pala tayo ng 30,000 na down payment, 50,000 at 70,000. Ayan o, may computation po yan. So, alamin natin yan maya-maya. Unahin muna natin itong 12,000 na down payment niya. Ito yung pinakamaliit na down payment nila dito. Po yung 1 year niya, 12 months, ay 11,673. 24 months, 2 years, ay 6,861. Then, sa 30 months, 5,898. Sa 36 months, 3 years, ay 5,256. Rebate pa yan ng 200 pesos. Ayan o. May rebate pa po yan na 200 pesos mga idol. Okay na okay o. Dito naman tayo sa mas malaki na down payment. Like 30, 50 at 70. Pero pwede pa kayong mag-down ng mas malaki pa dito. Dito sa 70,000. So unahin natin itong 30,000 na down payment. So sa 1 year na lang po nito, sa 12 months na installment sa 30,000 ay 9,885. Sa 2 years, 24 months ay 5,823. Then sa 36 months, 3 years ay 4,468. Rebate ng 200, mga 4,2 na lang yan. Sa 50,000 na down payment naman po tayo. Yan. 50,000 na down payment kung sakali. Ang 1 year nyo na lang po nito, 12 months ay 7,898. Sa 2 years, 24 months ay 4,669. Sa 3 years, 36 months ay 3,593. Then sa 70,000 na down payment naman, ito po. Sa 1 year, 12 months ay 5,912 na lang. Sa 24 months, 2 years ay 3,516. Then sa 3 years, 36 months ay 2,717. Yan na lang po. Then rebate pa po yan ng 200 pesos. So yan po yung computation nila dito. Dito yan sa Duwixam Incorporated. Sa mga freebies naman po nila dito, free helmet, jersey, gasoline, ayan o, full tank po yan. At pinaka-importante yung LTO registration, 3 years na po yan mga idol, TPL insurance pa, ayan o, free na po yan lahat. So ito na po yung down payment nyo, malinis na po yan mga idol, 12,000 pesos down payment, malinis na po yan. Then ito na po yung monthly nyo sa minimum, then ito naman yung mas malaki na down payment natin. Napakarami po kasi nagpapa-inquire sa akin ng motor na to. So ito po yung Suzuki Raider 150 Blade. Ayan o, yung pinakabago ngayon. Yun. Alamin natin yung updated price, installment, at bigyan natin ng quick review. Bakit ito pa rin yung kukunin yung motor? So unahin muna natin pagdating sa price. So dito pa rin tayo nag-inquire sa DES Marketing. Ayan o. So cash price po nila dito ay 129,000. Para dito sa Suzuki Raider 150 Blade. Ayan o. Yan na po yung itsura niya. So, sa down payment naman, minimum is 12,000 pesos. Ayan o, 12,000 pesos. Then, nagpa-compute pala tayo ng mas malaki na down payment like 30,000, 50,000 at 70,000. At least, kung sakaling mas malaki yung ida-down nyo, may idea na po kayo. Natin itong minimum down payment niya na 12,000. So, sa 1 year na lang po nito, 12 months ay 12,021 pesos. Rebate pa yan ng 200 pesos. Then, sa 24 months, 2 years ay 7,062 pesos. Sa 3 years, 36 months ay 5,410. Yan po.
Then, rebate pa yan ng 200 pesos kung maaga po tayo magbayad. So, ito magiging 5,210 na lang to. So, minimum down payment niya 12,000 pesos. So, dito naman tayo sa mas malaki na down payment like 30,000. Ayan o. So, sa 1 year na lang po nito, kung 30,000 yung down payment nyo, is 10,233. Then, sa 2 years, 24 months ay 6,024 pesos. So, ito naman po yung sa 3 years niya na installment. Sa 36 months, 3 years ay 4,622. Rebate pa yan ng 200 pesos. Sa 50,000 na down payment naman po nito ay sa 12 months ay 8,246. Ayan po. Then sa 2 years naman, 24 months ay 4,871. So ito naman po yung sa 3 years niya, 36 months ay 3,746. Rebate pa naman yan ng 200 pesos. So ito magiging 3,546 na lang yan. Kung 50,000 po yung down payment nyo. So ito naman 70,000. Pero pwede pa kayong mag-down ng mas malaki pa dito. 1 year na lang po nito sa 70,000 na down payment ay 6,259. Sa 2 years, 24 months ay 3,718. Sa 36 months, 3 years ay 2,870. Rebate pa naman yan ng 200 pesos. So ito magiging 2,670 na lang yan. So pagdating naman sa freebies niya, free helmet, jersey, TPL insurance, 3 years LTO registration, gasoline. Ayan o, full tank gasoline. Yung down payment yung mga idol, malinis na po yan. Ayan o, 12,000 pesos. Kasi free naman po yung 3 years LTO registration nila. Ayan o, minimum down payment niya 12,000. So bakit naman Sniper 155 standard yung kukunin yung motor? Parang dami talaga nito sa kalsada mga idol. Kahit saan ka tumingin, may Sniper 155 na ganitong kulay. Standard. Kaangas kasi ng pormahan niya. Bagay na bagay yung combination ng kulay at yung decals niya. Mas pinatulis, mas pinalapad, mas pina-aggressive na siya mga idol. Ayan o. So ito yung low beam. Pagdating sa headlight, ito yung low beam niya. So dito naman sa side niya, ito yung pinakaharapan niya. Grabe. Mas pina-aggressive nga itong mga idol. Mas matulis na siya dito compare sa pinakaunang version nito mga idol. Ayan o. Yung mga korte niya dito, napakaangas. Ayan o. Ito naman po yung daytime running lights niya. Ayan o. Itong kilay-kilay niya dito. Then dito naman yung headlight niya na naka-high beam. Ayan o. High beam. Doon naman yung low beam niya. Pagdating naman sa suspension niya, so ganun pa rin yung suspension niya. Medyo may kaliitan. Parehas sa Raider 150, yung size nito. Sa front fender naman, ganito pa rin po yung design niya. Yan o. Maangas din sa mga idol. Dito, plain lang po yung design niya dito. Yan. Sa gulong naman po nito, naka street tire, then naka tubeless po ito. Yan. Ang size naman po ng gulong niya dito sa harapan ay 90 by 80, 17 inches po yung laki ng kanyang mags. Kulay naman niya is orange. Ayan o. Then sa braking system naman po nito sa harapan, gumagamit pa rin po ito ng hydraulic disc brake. Ayan o. Hydraulic disc brake. Single pot piston caliper. So ito yung disc plate niya. Dating nga po pala sa makina nito, naka 155cc, naka 4 stroke, 4 valve, single overhead cam, at ang cooling system po nito mga idol ay liquid cooled. So dito yung radiator niya. Yan. So yung iba nag-upgrade. So yung iba naman okay lang din. So mas maganda to sa mga long distance travel. So ito naman po yung pinaka side profile niya. Yan o. Ganda ng combination ng kulay at decals niya. Sa mga decals na ito, so dito po yung fuel injection, Sniper naman dito. Then may line po sa na orange. Yan o. Yan, 6-speed. BBA, variable valve actuation. So dito naman tayo sa taillight at brake light niya. Ano? Pag tiningnan natin sa side, grabe, napaka-tulis din. Ganda rin ang tabas niya dito. So ito naman yung maliit na grab bar niya. Ano? Napaka-solid niyan. Taillight at brake light. Maganda po dito kasi naka-LED na rin po ito. Ayan, naka-LED na po ito mga idol. Then signal light, ito po yung naka-halogen bulb pa rin. Ayan, bulb type pa rin po ito. Ito naman po yung back fender niya. Lagayan ng plate. May reflectorize po sa dito na kulay red. So dito naman tayo sa muffler niya. Itong tambutso niya.
Napakaganda kasi may ano siya, heat guard na plastic, makapal na plastic. Then may takip pa siya dito. Yan, itong silver. Ganda. Braking system naman po nito sa likuran. Hydraulic disc brake, single pot piston caliper. Nissin pa rin po yung brand niya. Ayan o. Then sa gulong naman, ang size naman po nito ay 120 by 70, 17 inches yung laki ng kanyang mags. Ayan o. Ganda. Street tire, hindi naka-tubeless. Suspension. Ganda yung suspension nito, napakalambot. So ito naman po yung itsura ng ating makina. Yung brake pedal niya mga idol. Yan, napakasikat na ito. Yung footrest ng ating driver, ito naman yung sa back ride natin. Yung sprocket size pala nito sa likuran ay 46 teeth. Ayan o. Engine sprocket naman ay 15 teeth. So ito yung napakasolid ng kanyang side stand. Ito naman po yung shifter niya. So ito po ay 1 down and then 5 up. So 6 speed po ito mga idol. So ito naman po yung handlebar niya. Ganda. So dito po sa left side, nandito po yung clutch. High beam, low beam na switch with passing light. Ayan, may pass light po siya. Turn signal light, horn. Sa right side naman, meron po siyang kill switch. Ayan, meron po siyang hazard switch. Napakaganda. Then, electric start. So, wala na rin po pala itong kickstart assist. Yan na yung mga bago ngayon. Wala nang kickstart assist. Panel gauge naman, instrument. Digital na po yan. Malapad. At napakadetalyado niyan mga idol. Yung gustong-gusto ng karamihan, mas gusto nila, mas practical daw. So, ganito naman yung design niya dito sa parting dibdib niya. Yan, naka-matte black po yan. Ganda ng mga porte dito. Yan. Pagdating naman po sa upuan, alisin muna natin to. Yan o. Naka-toe-tone po ito. Dito magaspang, dito sakto lang. Manipis siya pero malambot. Ayan o. Dagdag ko pa dito, may assist and slipper clutch na rin po pala ito mga idol. So, mas malambot to. I-downshift. Kit Yamaha Sniper 155 pa rin yung kukunin yung motor. Unang-una kasi dyan, tinitingnan ng karamihan yung looks. Ayan. Talagang napaka-pugi, napaka-aggressive ng design niya. Ayan o. Sayang wala tayong Winner X. Parehas kasi sila maporma talaga ng Winner X 150. Siyempre may katipiran din po ito sa gas. Fuel injection, then 155cc. Pa dyan na gustong-gusto ng karamihan, yung handling. Ayan o. Yung handling kasi comfortable talaga. Kahit ilong distance mo itong motor na to. So, hindi basta-basta mangangamit yung likod mo. Then, isa pa dyan, yung makina. So, ito po ay naka-BBA. 155cc, naka-BBA. Talagang may bibigay sa'yo yung hinahanap mong speed. Then, lakas ng makina. Ito rin po kasi yung ginagamit ng karamihan. Lalo na pag endurance. Sa mga parts kasi nito, napakadaling hanapan. Ayan o. Then, napakaraming accessories itong motor na to. Bakit Suzuki Raider R 150 blade pa rin yung kukunin yung motor? Ayan o. Napakaganda kasi ng motor na to kasi bukod sa madali lang i-maneuver, napakaangas ng pormahan. Swak na swak sa ating mga Pinoy. Ayan o. Mas sporty, mas aggressive na po yung design niya. Isa ito sa pinakamagandang kulay, combination, tapos yung decals niya. Yung decals naman nito, ayan o. Oh, parang tigre ah. So ito naman yung sa Suzuki natin, napakalaki. May winglet po siya dito. So sa headlight naman po nito, ayan o. Hindi pa rin nabago yung hugis niya. Ang ano lang dito, yung signal light niya, nilabas. Nilabas yung signal light niya para mas visible sa kalsada. Ayan o. Tapos nilagyan sa ng ganito. Wow. So ito yung daytime running lights niya mga idol. High beam, low beam, ito po yun. Yan, naka-LED na po yan mga idol. Then sa signal light, ayan o. Bulb type pa rin po yan. Naka-bulb type pa rin po yan. Front suspension naman po nito, medyo may kaliitan pa rin. Pero saktong-sakto lang ito sa katawan niya. So ganun pa rin yung front fender niya. Ayan o, makinis. Tapos minimal lang yung design niya. Pagdating naman po sa braking system niya dito sa harapan, itong Suzuki Raider 150 na blade. So wala po itong ABS, yung anti-lock braking system. Wala po sang ganon. Pero maganda pa rin dito kasi naka-hydraulic disc brake, dual pot piston caliper. And then ito naman po yung rotor plate niya.
Ayan, napakalapad niyan. Then sa size naman po ng gulong niya ay 70 by 90. 17 inches naman po yung laki ng kanyang mugs. Then yung mugs na ito napakaganda. Metallic blue. Ayan o. Tapos yung stock na tire niya, yung brand IRC. Naka-street tire and then naka-tubeless. Pagdating nga po pala sa makina nito, naka 150cc, 4-stroke, 4-valve, dual overhead cam, at ang cooling system po nito mga idol is liquid cooled. So ito yung radiator niya, napakalapad niyan. Meron na sang assist and sleeper clutch. So kapag nagda-downshift tayo, yan yung shifter niya, mas smooth na siya. So dito naman po tayo sa taillight at brake light niya. Pag tinignan natin pa side, grabe, napakaganda rin ng tabas niya ng taillight at brake light niya. So ito naman po yung grab bar, plastic, may pagka-rubberized po siya. Ayan o. Then taillight at brake light, naka-bulb type pa rin po ito. Ayan o. Naka-bulb pa rin po yan. Signal light naman, nakahiwalay na. Naka-bulb type pa rin po yan. Then, kulay puti yung lens niya, clear lens. Ito naman po yung back fender. Lagayan ng plate. May reflectorized po sa dito na red. Siyempre sa muffler na ito, wala pa rin na bago. Ganun pa rin po yung design niya. Metal po yung dito niya. Then, yung heat guard niya, metal din po. Ayan o. Napaka-solid niyan. Braking system naman po nito sa likuran. Ganun pa rin po mga idol. Hydraulic disc brake, single pot piston caliper. Yan po yung design niya. Sa gulong naman po nito, size ng gulong niya dito sa likuran ay 80 by 90, 17 inches pa rin. So yan, dito naman po tayo sa handlebar niya. Yan, mas pinaganda mga idol. So ito po yung clutch niya kasi naka-ano po ito. Manual motorcycle with clutch. Mas malambot talaga to compare doon sa Winner X. Ayan o. Then, ito naman po yung high beam, low beam na switch. Wala po sang passing light. Wala po sang pass light. Then, turn signal light, horn. Sa right side naman, electric start. So, wala po sang kill switch. Wala po sang hazard switch. So, yun lang. Electric start. Then, wala na rin po pala itong kickstart assist. Ayan o. Sa instrument panel gauge naman po nito, mas pinaganda, mas nakaharap na talaga sa'yo. Then, sa ignition naman po nito, naka-disusi pa rin po ito. Ayan o. Naka-disusi pa rin po yan. So, ito yung nabago talaga dito. Ayan. So, ito mga idol, meron po sang maliit na compartment dito. Ayan. Then, meron po sang USB type, charging port. Ayan o. Pwede na po kayo dito mag-charge ng cellphone habang bumabiyahe. Pero yung maliit lang na cellphone kasya dito mga idol. Sakyan naman natin. So, okay na okay pa rin yung handling niya. So, ganito po yung makikita nyo pag nakasakay na po kayo dito sa motor na to. Ayan. So, handling nito medyo, ano tayo, parang naka-sports bike yung pormahan niya. Ayan o. Medyo pasubsob talaga. Yun. Mababa kasi siya. Then, siyempre sa maneuver naman, sa handling, napaka-smooth lang talaga. Siyempre pag grader, magaan dalhin yan. Yan o. Kaya gustong-gusto natin mga Pinoy kasi sakto lang talaga yung tindig niya. Mapapansin nyo po talaga itong winglet niya dito. Ayan o. Pag dito na kayo, nakasakay na kayo. Matulis talaga o. So ito naman po yung design ng kanyang upuan. Ayan o. Manipis tapos malambot. Buksan naman natin. So dito po yung susian niya mga idol. Naka ano pa rin yan. Di susi. Stock na ano niya, battery. Ito yung brand niya. Then, wala tayong underseat compartment dito. Kahit dito, wala tayong pagsusuksukan. No? Wala tayong malalagyan ng basahan. Dito, pwede dito basahan mga idol. Ayan. So yun, pasado ba sa inyo mga idol yung bago nating Raider 150 blade? Pagdating sa price, tapos sa design. Pero sa performance, maganda talaga ang Raider mga idol. So bago na kasi yung price niya compare dati. Tapos yung design, na bago na rin talaga. Ayan o. Pero para sa akin, okay na okay pa rin talaga itong Suzuki Raider 150 blade natin. So yun mga idol, kung may mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin na motor, comment nyo na lang po sa comment section ng ating video. Marami pa tayo dyan mga idol. Oh. Suzuki, Yamaha, Honda, Kawasaki. Hanggang dito lang po muna, Chris Ride Motovlog. Ride safe po tayo palagi. God bless you all. Thank you.